argumentatibo na layunin, yung mga tekstong argumentatibo. Pero bago tayo magpatuloy doon, tignan muna natin to, no? Pinag-uusapan natin, yung pinanood natin. Ano ang, sige mag-share, magbahagi lang kayo. Pwede naman Taglish. Anong masasabi nyo? Nanood tayo last time, di ba? Yung ah, kay Alden Richards, ginanap niya yung, gumanap siya bilang si Bonifacio Ilagan na ang kapatid niya, isa sa mga Desperacidos na si Rizalina Ilagan. Ngayon naman, nung nakaraang meeting, sinimulan nating panoorin ang Dekada 70. Tingin nyo, ano ba talaga ang pwede nyo i-share pwede nyo rin ibahagi na yung mga realizations, yung mga bago nyo sigurong ngayon na kinamulat na ganun pala talaga ang nangyari noong panahon ng Batas Militar. Pero, yun, sige. Magtaas na ng kamay or ako na ba tatawag? Sino gusto mag-volunteer? Dapat nga hindi ito volunteer eh. Sinong gusto magbahagi? Yung mga ano lang ba? No? Sige. Tatawag na lang ako. Sige. Wala ah. Sige, si Lawrence na lang muna. Kasi binasa ko yung ano mo eh, sinabit mo eh, na think piece. So ano masasabi mo tungkol sa dalawang palabas na pinanood natin? Nandito ba si Lawrence? Ayan. Oh. Ano po ito? Sige lang. Share lang. Kung babalik po talaga tayo sa kung ano yung nangyari sa Marshall talaga po, hindi po talaga siya maganda kasi maraming patay na nagaganap. Tapos yung human rights ng bawat isa, hindi pinapahalagan ng gobyerno. Pati na rin yung mga karapatan natin bilang tao na hindi naman dapat hindi na siya mag-give. Correct. Galing ah. Very good. Sino pa? O, sinimulan ni Lawrence. Gusto ko makinig si sige, bigyan natin ng panahon si Kent. Kent. Di ba si Kent? Sir, Oo. Ano? kitang. O, go. Sige na. Yung about dun sa napanood natin na tungkol sa kapanahunan ng batas militar which is may downtrend na nangyari talaga. Pero may mga para sa mga mayayaman lang yung beneficial na masasabi na sa panahon ngayon. Pero yung downtrend talaga, yung lowest point, which is yung ng batas militar, katulad po na hindi talaga ganun ka-beneficial yung martial law kasi maraming tao yung nawala, maraming tao yung namatay at maraming tao yung naghirap dahil sa poverty at sa golden age. Dahil sa mga pagtaas ng mga bilihin. Tapos sir, may nabasa po akong article din doon na which is yung dahil sa curfew po sir. Ano nga? Tuloy mo lang. Pagbaba ng crime rate nung nagkaroon ng curfew ng batas militar. Isa rin po yun sa pag-gain ng benefit ng maraming tao kasi wala ngang crime na nangyayari. Pero the point is, naging beneficial ba talaga ito sa mga mamayang Pilipinas? At sa yun po, sabi ko, hindi naman po talaga kasi marami naman po talagang nagkaroon ng hindi ganon na ka-epektibo sa kanila ang martial law o batas militar, sir. Yung sinasabi mo lang tungkol dun sa susugan ko lang, curfew. Oo nga, nabawasan nga yung crime rate. Pero maaari kasi ang dahilan din nun, ay rather,
ang effective nun, ay hindi, ang dahilan lang nun, hindi lang nare-record yung mga krimen. Kasi maraming ang krimen ang gumagawa, mga agents lang ng government. So, not necessarily mga pulis o mga militar. Mga ano, for example, sa kanayunan, yung mga paramilitar. Sa lungsod, nandyan yung mga ano ba tawag dito? Yung mga, alam mo yung mga ahente ng estado, yung mga goons, di ba? Sila yung gumagawa ng krimen. Kaya hindi na-record. No? Pwede rin yun. Thank you. O sige, si Benjamin naman. Benjamin, Hello po, sir. Rinig po ako. oo. Ayun po, sir. Hindi ko po in-expect na ganun po talaga yung nangyayari during martial law. And talaga pong naabuso yung human rights, yung freedom of speech ng mga tao sa kasagsagan na ganun, sir. And just like what nung sinabi po ni Ken, sir, hindi po talaga na yung martial law during that time kasi po marami pong naabuso sa mga, especially sa mga inosente pong tao, naabuso po yung mga taong wala naman po talagang kasalanan, ganun po, sir. Oo. Salamat. Si ano naman? Sino pa bang ano? Si Miko. Miko. Hi, sir. Yes? Oo. Hi. Sige lang. Galing Oh. po ni Marcos, sir. Dahil Bakit magaling na naman? Anong galing? Dahil- Magaling magloko? Ano? yes,